Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 5, Quarter 4, Lesson 8. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagkilala sa mga taong nag-ambag ng mga likhang sining. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga disenyong Pilipino sa kanyang pansariling kagamitan at pagpapalaganap nito. A. Natutukoy ang mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon. B. Nabibigyang diin ng pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon ay bahagi ng mabuting gawi tungo sa pakikipagkapwa at pagyakap sa kulturang Pilipino na dapat pagyamanin at palaganapin upang maisulong ang pambansang pagkakakilanlan. C. Nakabubuo ng isang likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kanyang talento. Unang araw. Maikling balik-aral, talentado ako. Anong isang bagay na ikaw ay magaling at kayang-kaya mong magawa na kinagigiliwan ng mga nakakaranas nito? Isulat ito sa chart at sabihin din kung sino o sino-sinong kilalang tao sa iyong rehiyon ang kayang gawin din ito. Narito ang halimbawang sagot. Magaling akong kumanta at kaya kong umawit sa harap ng maraming tao. Ang aming choir leader sa simbahan at si Ginang Maria na isang lokal na mang-aawit sa aming bayan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilis ang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa bond paper at pagdidikit sa pisara. Narito ang mga mensahe na maaaring gamitin. Unang mensahe, may iba't ibang likhang sining sa buong rehiyon ng Pilipinas. Ikalawang mensahe, ang likhang sining ay nagtatampok ng kulturang Pilipino. Ikatlong mensahe, pinapalaganap ang likhang sining para sa pambansang pagkakakilanlan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa kung saan ang sariling talento ay ginagamit sa pagiging makabayan o nagpapakita ng pagkanasyonalismo. Halimbawang sagot. Ginagamit ko ang aking talento sa pagkanta, sa pag-awit ng mga makabayang awitin tuwing may programa sa paaralan upang maipakita ang pagmamahal sa ating bansa. Pinakamagandang sagot ng klase. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang 3. Pagpapalaganap ng likhang sining na nagtatampok ng kulturang Pilipino at ng kanyang talento bilang tanda ng nasyonalismo. Pagproseso ng pag-unawa, pagtapat-tapatin. Itapat ang simbolo sa ikalawang hanay sa angkop nitong sining sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. 1. Art exhibit. Sagot B. 2. Concert. Sagot A. 3. Choir. Sagot A. 4. Dance. Sagot A. 5. Comics. Sagot B.
6. Musical play. Sagot A. 7. Plano ng bahay. Sagot B. 8. Poster. Sagot B. 9. Slogan. Sagot B. 10. Voice coach. Sagot A. Pinatnubayang pagsasanay, oo o hindi. Isulat sapat lang ang oo kung ang pangungusap ay nagpapakita ng nasyonalismo o pagiging makabayan. Isulat ang hindi kung hindi ito nagpapakita ng nasyonalismo. 1. Pag-awit ng may kamalayan ng mga natatanging katangian ng isang bansa. Sagot, oo. 2. Pagguhit at paglalarawan ng mga pang-araw-araw na sandali o pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Sagot, oo. 3. Pagkanta sa videoke upang maaliw ang mga kaibigan. Sagot, hindi. 4. Pag-landscaping o pag-aayos ng mas kaakit-akit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga halaman na ornamental at pagtatanim ng mga puno na likas yaman ng komunidad. Sagot, oo. 5. Pagluto at pagbaon ng ulam para makatipid sa gastusin. Sagot, hindi. 6. Pagpalaganap ng libro ng mga bayani. Sagot, oo. 7. Pagpinta ng nagtatampok sa buhay ng mga tao upang bumuo ng isang pamayanan. Sagot, oo. 8. Pagsulat ng mga sanaysay tungkol sa pagtulong sa mga kapwa. Sagot, oo. 9. Pagtrabaho ng maayos upang sumahod ng tama at husto. Sagot, hindi. 10. Pag-ukit ng imahe ng kaibigan bilang regalo sa kanyang kaarawan. Sagot, hindi. Paglalapat at pag-uugnay. PPT, pangkatang pagtatanghal ng mga talento. Pagsasama-samahin ng guro ang mga mag-aaral na may talento sa pagsayaw, pagguhit, pagkanta, pagdula, pagpapahayag at iba pa. Talentong hindi kasama sa nabanggit. Gumawa ng 5 minutong pagtatanghal ng mga talento na nagpapakita ng temang nasyonalismo. Mamarkahan ng pagtatanghal ayon sa nakapaloob na rubrics. Narito ang format, pangalan ng pangkat, mga miyembro ng pangkat at talentong itatanghal. Narito naman ang rubrics sa pagmamarka. Ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 4, mga taong nag-ambag ng mga likhang sining na ating maipagmamalaki at maaaring maging huwaran. Pagproseso ng pag-unawa, word hunt. Hanapin ang 5 salita na may kaugnayan sa likhang sining. Ang mga salitang ito ay nasa wikang Ingles. Bilugan at isulat ito sa patlang. Hanapin natin. National artist. Music. Architecture. Visual arts. Literature. Mga salitang nakita at binilugan. National artist, music, architecture, visual arts, literature. Dagdag kaalaman. Ayon sa University of the Philippines, Diliman, March 3, 2024, ang national artist ay bansag ng pagkilala sa makabuluhang kontribusyon
sa pag-unlad ng sining ng Pilipinas ng isang Pilipino. Ang mga halimbawa ay ang mga sumusunod. Larry Alcala, National Artist for Visual Arts, naglarawan ng slice of life na nagtatampok sa buhay at mga kaganapan ng mga Pilipino. Ildefonso Paez Santos Jr., National Artist for Architecture, nag-ayos sa halamang palamuti ng Cultural Center of the Philippines, Manila Hotel na Yung Pilipino, Paco Park at Rizal Park. Fernando Amorsolo, National Artist for Visual Arts, kilala sa kanyang matingkad na paglalarawan ng mga tanawin at buhay sa kanayunan. Carlos P. Romulo, National Artist for Literature, nanalo ng Pulitzer Prize, isang tanyag na karangalan sa mundo ng panitikan. Pinatnubayang pagsasanay, pagtapat-tapatin, itapat ang mga kilalang Pilipino sa ikalawang hanay sa angkop nitong pagkakilala sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. 1. Kilala sa kanyang matingkad na paglalarawan ng mga tanawin at buhay sa kanayunan. Sagot? B. Fernando Amorsolo. 2. Kompositor ng mga awit tulad ng The Coconut Nut at Kay Ganda ng Ating Musika. Sagot? E. Ryan Cayabyab. 3. Nag-ayos sa halamang palamuti ng Cultural Center of the Philippines, Manila Hotel, na Yung Pilipino, Paco Park at Rizal Park. Sagot? C. Ildefonso Paez Santos Jr. 4. Naglarawan ng slice of life na nagtatampok sa buhay at mga kaganapan ng mga Pilipino. Sagot? D. Larry Alcala. 5. Siya ay nanalo ng Pulitzer Prize, isang tanyag na karangalan sa mundo ng panitikan. Sagot? A. Carlos P. Romulo. 6. National Artist for Architecture. Sagot? C. Ildefonso Paez Santos Jr. 7. National Artist for Literature. Sagot? A. Carlos P. Romulo. 8. National Artist for Music. Sagot? E. Ryan Cayabyab. 9. National Artist for Visual Arts. Sagot? B. Fernando Amorsolo. 10. Isa pang National Artist for Visual Arts. Sagot? D. Larry Alcala. Paglalapat at pag-uugnay, PPT, pangkatang pagtatanghal ng mga talento. Pagpapatuloy ng pagtatanghal ng mga talento mula kahapon. Ang ikalawang grupo o kalahati ng klase naman ang magtatanghal at mamarkahan ng parehong rubrics sa nakaraang paglalapat at pag-uugnay ng kaugnay na paksa bilang 3. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto, tama, mali, dahilan o TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. 1. Ang pagbabahagi ng talento sa ibang bansa ay isa ding tanda ng pagkamakabayan. Tama. Ipinapakita nito ang galing ng Pilipino at ipinagmamalaki ang ating kultura sa ibang bansa. 2. Walang likhang sining na nagpapaalab ng damdamin ng pagmamalaki at pagkakaisa. Mali. Maraming likhang sining ang nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at nagpapalakas ng pagkakaisa. 3. Madaming Pilipino ang marunong umawit dahil lahat ng Pilipino ay may talento sa pag-awit. Mali.
Hindi lahat ng Pilipino ay pare-pareho ng talento. Iba-iba ang kakayahan ng bawat isa. 4. Ang mga likhang sining ng tanyag na Pilipino ay hindi na malilimutan kailanman. Tama. Ang mga likhang sining nila ay bahagi ng ating kasaysayan at patuloy na pinapahalagahan. 5. Nagsisimula ang talento ng bata kapag nasa baitang 5 na siya. Mali. Nagsisimula ang talento ng bata sa murang edad at nahuhubog habang siya ay lumalaki. Pagninilay sa pagkatuto, balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang mga sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Sagot, natutuhan ko ang paggalang at pagpapahalaga sa talento ng iba at ang pagiging mapagkumbaba sa sariling kakayahan. Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? Halimbawang sagot, dapat kong iwasto ang pagiging mahiyain sa pagpapakita ng aking talento at matutong maging mas kumpiyansa at magalang sa iba. Pagsusulit, oo o hindi. Isulat ang oo sapat lang kung ang pangungusap ay mga talento at likhang sining na nagpapakita ng nasyonalismo o pagkamakabayan. Isulat ang hindi kung hindi ito nagpapakita ng nasyonalismo o pagkamakabayan. 1. Pagsayaw sa saliw ng awitin ng kundiman ni Rick Manrique Jr. Sagot, oo. 2. Pagkanta gamit ang ating sariling wika. Oo. 3. Pagpinta ng mga cartoons ng Voltes 5. Hindi. 4. Pagluluto ng spaghetti, burger at french fries. Hindi. Pagbebenta ng barong na gawa o yari ni Patis Tesoro. Oo. 6. Pagsasanay sa pagbigkas sa wika ng BTS at Blackpink. Hindi. Panonood ng mga pelikula ng artistang Pilipino. Oo. Pagbabasa ng nobela, maikling kwento at tula ni NVM Gonzalez. Oo. Pagbili ng damit na Louis Vuitton, Chanel at Gucci. Hindi. Pagsuot ng sapatos na gawa ng Nike at Adidas. Hindi. Gawaing pantahanan o takdang aralin. J.S. Fromm. Journal survey from Monday to Sunday. Bago matulog araw-araw sa susunod na buong linggo ay matapat na sagutin ang pansariling pagtataya na nagpapakita ng mga gawi o ugaling pangnasyonalismo o makabayan sa buong linggo. Tanong, anong isang bagay na makabayan ang nagawa o nalikha mo sa araw na ito na maaaring magpakita ng pagkilala sa iyong sarili bilang nilikha na may dignidad? Pwedeng sumagot ng wala. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!